Pampasigla, pandagdag aksyon sa aming balitaan. Si Snow Badwa para sa sports ngayon. Snow? Kapag narinig ang pangalang Tyson, isa po ang sumasagi sa isipan ng publiko. At ito po ay ang dating heavyweight champion na si Iron Mike Tyson. Kaya naman kung ano ang chance ni Brian the Hawaiian Punch Viloria sa kalapang may alias sa Tyson, tunay po na nasisita ang mga Pinoy fans. Bakit nga ba hindi? Lalo pat hindi pinalulutang ng publiko o hindi pinalulutang ng publiko ang ginawang pagsakmal ni Tyson sa tenga ni former heavyweight champion Evander Holyfield sa kanilang title clash noong June 29, 1997. May report si veteran sports columnist Flor Perez. Natalo siya kay Tyson kasi si Tyson malaki at sa pang heavyweight yan. Hindi pwede siya, si Viloria maliit lang yun. Hindi pwede sa overweight. Tsaka si baka yung kagat sa tainga ni Tyson ulit. Hindi mo nila si Tyson Marquez? Hindi po sir. Si Viloria lang? Viloria lang kilala ko siya. Ito ang kadalasang tugon ng mga fight fans sa tuwing napag-uusapan ang next opponent ni WBO flyweight champion Brian Viloria na si Mexican WBA titleist Hernan Tyson Marquez. Tunay na virtually unknown para sa mga pangkaraniwang tao ang 24-year-old Sonora, Mexico native dahil ang ilan pa nga ay napagkakamalan siyang si dating heavyweight champion Mike. Binansagang Tyson si Marquez dahil sa kanyang mabibigat na suntok. Magandang matlakan to kasi pareha sila champion eh. So tingnan niyo, match na match sila. Mas na mas talagang dalawa kaya excited talaga ako na mapanood ko sila. Pero para kay sports radio anchorman Renato Lirio, mahirap magpakasiguro kay Marquez dahil may taglay na bomba sa kamao ang Mexicano. Bukod pa rito, natural super flyweight rin aniya si Marquez kaya't mas lalo itong delikadong kalaban para kay Viloria na minsan na ring naging biktima ng knockout loss. Kaya't hamon ni Lirio, naway pumanhik ng ring si Viloria na handang tumagal ng 12 full rounds. Si Viloria doon sa absorption ng punches, walang problema eh. Ang laging problema lang ni Viloria yung stamina. Pero yung lakas na, yung ability to tolerate punches, to absorb punches and punishment, yung tolerance level ni Viloria malakas para si Manny Pacquiao. Kanya lang yung stamina. Yung talo niya kay Carlos Tavares, panalo siya rin, pero bumitaw siya dahil niya sa stamina. Sayang. Kung natapos yan, panalo si Viloria doon eh. Sa kabila nito, naniniwala naman si Lirio na lamang sa boxing skills si Viloria, lalo pat hirap na si Marquez na abutin ang 112-pound weight class. Sa katunayan, pinayuhan ni Lirio ang kampo ni Viloria na maging mapagmatiyag sa official weigh-in dahil minsan o anong nasukat ng sobra ang kalaban, pero pumasok pa rin sa weight limit. Kanya nga, hindi nilamanan ni Mayor yan eh. Kinonsid din ng WBA supervisor na 112 daw, samantalang kitang-kita ni Mayor sa official weigh-in, 112. Ay, hindi naman si Mayor kasi ginugulangan niyo ako eh. Di ba napabalita, inalok pa si Mayor ng $10,000 additional, lumaban lang eh. Inatrasan din ni Mayor. So in other words, it proves, it shows na hirap na sa timbang niya si Tyson Marquez. Nauna nga siya sa training kay Viloria at puspusan kaya sa tingin ko, mananakaut kay Viloria yan. Ang title unification bout ni Viloria at Marquez ay mangyayari sa Angeles Sports Arena sa Nobyembre 18. Para sa PTV Sports, Flor Perez, Telebisyon ng Bayan. Samantala, mas malamang ay sumalang na po sa operasyon sa kanyang balikat si Petron Blaze Booster superstar Danny Ildefonso. Sa panlimang pagkakataon po kasi binagabag muli ng dislocated left shoulder ang Urdaneta Pangasinan native. Sa isang panayam, sinabi ni Ildefonso na willing na siyang sumailalim sa operasyon dahil pabalik-balik na ang kanyang injury. Tanggap na rin umano ng veteran power forward ang katotohanang mawawala siya sa kabuuan ng All-Filipino Cup. Sa pagkaka-injure ni Ildefonso at patuloy na recovery period ni rookie June Marfajardo, kapos po ngayon sa big man ng Petron. Tanging si Dorian Peña lamang ang natural slotman sa koponan kaya't napupuwersa sina Jay Washington at Arwin Santos na pumoste sa sentro. Samantala, ilang araw na po nag-i-ensayo sa team si Brian Faundo. Ang dating Air 21 Express ay galing sa kampo ng Ginebra, subalit pinatawag ni Coach Olsen Racela matapos na mangulila sa isang sentro ang Petron. Sa iba pang balita, pangungunahan ni Southeast Asian medalist or multi-gold medalist John Bailon ang kampanya ng Pilipinas sa 2-day Abu Dhabi Combat Club Asia Pacific World Jiu-Jitsu Qualifying
sa Mall of Asia sa Pasay City. Inaasahang aabot sa 150 Brazilian Jiu-Jitsu campaigners ang lalahok sa November 3 to 4 tournament. Bukod kay Bailon, nakakampanya sa advanced category, lalaban din para sa bansa si Neil Ferreira at Casey Cruz ng KMA Mixed Martial Arts Academy. Ang isa pang Pinoy na kalahok naman sa beginners category ay si Attorney Michael Mejia. Ang mga magsisipagwagi sa male advanced category ay magka-qualify sa 2013 ADCC World Championships. Bukod sa Pilipinas, kalahok rin sa torneo ang mga pambatong jiu-jitsu experts ng Australia, Japan, Korea, Taiwan, Guam, Thailand, Malaysia at Hong Kong. At sumayin niyo po mga pinakasariwang balita sa daigdig ng palakasan. Marami pa ho kaming inihanda sa inyo mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po, Snow Badua.